Ang kwentong ito ay hindi lamang puro kababalagan, kundi aral na rin sa ating mga magkakamag-anak na hindi nagkakaintindihan. Ako si Letty, at ang karanasan na ito ay nangyari nang minsang nagkagulo ang pamilya namin. Hindi ko nabibigyan ng emphasis yung nangyari pero ito ang naging dahilan kung bakit kami ng asawa kong si Dingo ay nagbukod noon. Sa sobrang kalat ng mga kamag-anak namin at gustong makalayo naming mag-asawa, ay napadpad kami sa isang lugar sa dulong bahagi ng Visayas. Nagsimula kami sa wala. Bali umupa kami noon sa malapit sa bayan. Noong una, nakakaya pa naming gumastos at mabuhay ng sapat sa araw-araw dahil sa parehas kaming nagtatrabaho noon. Pero magmula nang lagi na lamang sumasama ang pakiramdam ko at umabot sa puntong hindi ko na kinakayang gumising ng maaga dahil mabigat sa ulo. Doon na ako tumigil sa pagtatrabaho at medyo naghikaos na rin kami. Umabot pa sa puntong 2 o 1 beses na lamang kaming kumakain araw-araw noon. Hindi na kami nakakabayad ng renta. Isa sa pinag-aawayan namin ay yung pag-uusap na bumalik na lamang kaya kami sa kamag-anakan namin gawa ng doon ay konektado ang negosyo namin noon at may mga sariling lupang sakahan. Pero nagmatigas si Dingo. Aahon daw kami ng kami lang. Ako naman kahit papano ay maparay din. Mahirap din kasing bumalik sa pamilya at sasabihin nilang wala kaming napatunayan. Kaya kahit hirap na hirap, ay kumapit kami sa paniniwala ng isa't isa. Nakakayanin namin to. Isang araw, dahil sa bagot na bagot ako at wala akong magawa sa bahay, naisipan kong maglakad-lakad muna sa bayan. Plano ko noon na mamalengke na rin. Naisip ko kasi na baka kaya ako nagkakasakit ay dahil nakulangan na rin ako sa papawis at masyado akong nakukuluban sa bahay at sa dati kong pinagtatrabahuhan. Habang paikot-ikot ako sa may bayan, may manakanakang kapag nasa may maraming tao ako. Yung tipong medyo siksikan. Meron akong makakasalubong na may amoy na hindi maganda. Alam mo yung amoy putok? Tapos kapag lumingon ka naman ay wala kang mahagilap ng kung sinong madungis doon. Ilang beses yon. Sa may gilid ng maraming tao, sa tindahan ng prutas, sa pinakaloob ng palengke, at maski doon sa paglagpas na eskinita sa bentahan ng mga laruan. Naaamoy ko ito na bigla na lamang sasalubong at biglang mawawala. Pinamoy ko naman ang sarili ko na baka ako lamang yun pero hindi. Wala talaga akong maamoy na ganun sa sarili ko. Tsaka hindi maganda sa pakiramdam yung amoy niya. Nung siguro pataas na ang araw para sa akin nun at mainit-init na ang pakiramdam ko ay nagdesisyon akong umuwi. At dahil sa malayo na rin ang nilakaran ko ay nagdesisyon akong sa likuran ng bayan dumaan. Ang ibig sabihin ng likuran ay parang labas na ng mataong lugar. Wala na kasing pwesto ng mga tindahan doon. Mga bahay na lang. Merong mga makikitang talyer at pwestuhan ng nagbebenta ng mga sofa at mga pawid na bubong pero hindi dinadayo ng mga tao. Mapuno din ang bahaging yon kaya naman malilim talaga at mahangin. Pag binaybay ko kasi ang parting yon, sa susunod na kanto ay paliko na. May paradahan at konti na lamang ang tao at yun ang kalsada papunta sa amin. Habang naglalakad, nagulat ako nang humagip ulit sa akin yung amoy na hindi kaaya-aya. Alam mo yung madidistinguish mo talaga na pamilyar yung mabahong amoy na yon. Pero bago pa man ako lumingon, ay nagulat ako sa matandang may bitbit na 2 bayong
at mabilis na naglakad na inunahan pa ako.